po kayo. Welcome po, nanay. Nandiyan ulit. Salamat po kay Lord na nandito po kayo. Salamat po sa mga kapatid na kung saan kayo ay iningatan, ginabayan ng Panginoon na makating sa lugar na to. Welcome po sa Light of the World Worldwide Ministry, na kung saan ang layunin ng ministry nito ay bigyan ng liwanag ang mga nabidiliman na kaisipan. Bigyan ng liwanag ang bawat direksyon na malabo sa ating paningin. Bigyan ng liwanag ang mga desisyon na mga gagawin natin sa buhay. Kaya nga napakaganda na kung saan yung title ng church natin ay Light of the World. Magbigay ilaw sa nadidilimhang mundo. Amen ba? Nandiyan na ba kayo? Nandiyan na ba tayo? Nandiyan na ba? Hanap po tayo ng lugar na kung saan malaya tayo marinig ang salita ng Diyos. Hanap tayo ng lugar na kung saan ay maging attentive tayo, no? So mga bata, no? Dito lang ang focus, no? Lahat, praise the Lord, praise the Lord. Okay, so focus na po rito. Mahalaga po yung word ng Panginoon. Amen ba yun? Amen. So, yung journey ng Panginoon, ito yung araw na kung saan papasok ang Panginoon sa Jerusalem. Ito yung araw na nasisigawan ng mga tao, Hosana, Hosana, Hosana. Purihin ang Diyos, sabi po ng Panginoon nung siya ay papasok na doon sa Jerusalem, nasakay ng asno, at ang mga tao nagtiriwang. Sabi ng mga Sinedrin o ng mga Pariseo, pati di mo patigilan o patigilin yung mga tagasunod mo. Sabi po ni Jesus, kung patitigilin ko ang mga bagay na papupurihin nila, sabi ni Jesus, ang mga bato ang magpupuri sa Diyos. Kaya hindi tayo papayag ngayong umaga ng bato magpupuri sa Diyos. Amen. Hayaan natin na tayo magpuri sa Panginoon. Palakpan nga po ang Panginoon. Praise God! Praise God! Maraming salamat. No? So, bago ko po simulan yung aking ibabahagi na salita ng Diyos ngayong pong umaga, gusto ko muna kong basahin ang salita ng Diyos mula rito. Nakikita po ba yung salita ng Panginoon? Dinalakihan ko para at least makita niyo yung mga nasa likod dyan. Sabi dito sa Luke 11:28, ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad dito. Kaya po ngayong umaga, iiramin ko uli ang inyong pandinig. No? Iiramin ko uli ang inyong pandinig. Sabi ng Bible, ang may pandinig ay makinig. Pakinggan ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos. So, ibig sabihin, sa bawat salita na lalabas sa bibig ng lingkod ng Diyos, no, ay may sinasabi ang Espiritu ng Diyos. Amen ba yun? Nasabi dito, higit na pinagpala. Blessed daw. Blessed ang mga nakikinig ng salita ng Diyos. Kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, amen, pinagpala ka. Amen. Bless ka na lang, Panginoon, kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. So, focus na po, pakinggan natin ang salita ng Diyos. Ngayon kung umaga, gusto ko lang pong i-topic ito. Napakahalaga po niyan na kung minsan madala lang itinuturo sa church. Pero dahil malapit na po ang Koresma, mahalagang malaman natin kung ano ho kahulugan yan. The truth about hell. The truth about hell. Patungkol po ito sa impyerno. No? Na kung saan ang tao kapag namatay, dalawa lang ang pupuntahan. Langit lang at impyerno. Wala hong purgatorio sinasabi sa Biblia. Kundi dalawa lamang. Hebrew 9:27. Nasabi na salita ng Panginoon, minsan lamang mamatay o tinakda sa tao na mamatay na minsan lamang at ang pagkatapos nito ay ang paghukom. Ibig sabihin, uhukuman tayo ng Diyos kung anong ginawa natin dito sa lupa, kung tayo ba'y pupunta ng langit o pupunta ng impyerno. So ngayon, nagtatalakayin natin patungkol sa katotohanan ng impyerno. Ang tanong, totoo ba ang impyerno? Ang impyerno po ay hindi ito kuro-kuro. Hindi ito kwentong barbero. Hindi ito yung panakot sa mga tao. Hindi po. Ang impyerno po
ay totoo at ang impyerno po ay nanggaling mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kung galing mismo sa Kanya, yung salitang impyerno, ibig sabihin, totoo at impyerno. Kung naniniwala tayo na totoo ang langit, mas paniwalaan natin na totoo ang impyerno. Nasabi na salita ng Diyos na ganito, sinabi ni Jesus, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ibig sabihin, kapag tinanggap mo si Jesus as Lord and personal Savior, sumampalataya ka kay Jesus, tinanggap mo siya, pinapasok mo siya sa iyong puso at pinaghali mo siya sa iyong puso. Ang sabi doon, ang sino mang sumampalataya ay mababautismuhan at ay maliligtas. Saan siya maliligtas? Doon sa dagat at impyerno. Maliligtas siya ron. Then, ano sumunod? Ngunit, ang ayaw sumampalataya ay, alin po? Ay parurusahan. Parurusahan. Pag sinabing word na parurusahan, hindi yung lalatituin ka, hindi yung papaluin ka, hindi pakakainin ka, o ikukulong ka. Hindi yung klase ng parusa yun. Ang binabanggit na parusa ay panghabang buhay, panghabang panahon, eternal, na kung saan yung taong hindi nagbalik loob sa Diyos ay parurusahan doon sa dagat-dagatang impyerno. Hindi po ito isang panakot. Ito ay pagbumukas ng ating kaisipan na pagkatapos ng buhay na ito ay meron po tayong pupuntahan. Lahat ng bagay dito sa mundo ito ay temporary lang. Ang tunay na buhay ay nandoon sa kabilang buhay. Kaya mapapansin natin, yung tao tumatanda. Amen ba yun? Amen. Kumukulubot. Bakit? Ang buhay ng tao may hangganan. Aman ba yun? Ang buhay ng tao may hangganan. Pagkatapos ng buhay na yun, no? Depende na sa kanya kung saan ito ahalo. Kaya ang tanong ay ganito, totoo ba ang impyerno? Totoo ba? Siyempre, wala pa nakapunta ron. Pero kapag ang Biblia pag-uusapan, totoo ang impyerno. Ngayon, buksan natin ang ating mata at pakinggan kung totoo nga siya. Based do sa ating, kumbaga, sa panahon natin ito. Pasinin niyo po ito. Ano po nakikita niyo? Bulkan. Pumutok ba yung bulkan? Pumutok? Tanong. Ano ho itong nakikita niyo ito? Apoy. Laba. Saan kaya nagagaling ito? Saan kaya galing yan? Naisip niyo ba, bakit merong apoy sa ilalim ng lupa? Naisip niyo ba yun? Sabi nila, ang bulkan niya ng pasingawan ng impyerno sa sobrang kapal ng mga taong pumupunta doon. Sumisingaw sa sobrang init, di ba? Pasinin niyo po ito. Kapag nagluluto kayo ng kanin o ng mga, kung ano-ano mga niluluto, pag tinakpan mo, meron kayong mapapasin. Ano napapasin ninyo? Meron kayo ano po ba napapasin kapag nagluluto ng kanin? Umuusok, di ba? Gumagano yung takip. Lumalabas yung pressure ng init. Napapasin niyo po ba yun? Ganon din siya. Sa sobrang init niya sa ilalim, lumalabas yung tanong, kaisipan, bakit merong apoy sa ilalim? Pangalawa po, pasinin niyo rin po ito. Ito ay dagat. Mga corals po yan. Corals yan. Ito yung mga isda. Yan. Ngayon, meron kayo mapapansin, sa ilalim ng tubig, meron pong usok. Merong apoy. Tubig ho yan. No? Tubig yan. Pero bakit may apoy sa ilalim po ng dagat? Sabi ng science, gas yan. No? Nagkukos ng ano. Ang tanong ko ulit, bakit may apoy? Doon sa lupa, may apoy na lumalabas sa bulkan. Dito, sa dagat din, lumalabas din ang apoy. Ang tanong, anong meron sa ilalim? Bakit may apoy? Pick up na lang po ngayon. Kung totoo ba talaga yung impyerno o hindi. Kaya huwag tayo maniniwala sa sinasabi ni Satanas. Si Satanas ay sinungaling. No?
Si Satanas ay sinungaling. Ang impyerno po ay totoo. The hell. Ang apoy na yan, sabi lang, ang nasa ilalim niyan ay apoy. Apoy. Ang nasa ilalim po niyan. Kaya nga ang impyerno ay totoo. Hindi siya puro-puro, hindi sa kwentong barbero, hindi sa kung saan siya napulot, ang impyerno ay totoo. Ano sabi na salita ng Diyos? Matthew 5:22. Pansin niyo po, lumabas po yan mismo sa bibig ng Panginoon Jesus nung siya ay nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito. Pag binasa po ninyo yung Bible ninyo, meron pong Bible na isang red letter. Nakakita na po ba kayo ng Bible na gano'n? Yung New Testament na nakalagay red letter. Pag red letter, ibig sabihin, si Jesus mismo ang naglabas noon. Si Jesus mismo ang nagsalita noon. Kaya, ini-emphasize ng New Testament na ginagawa niyang red kasi lumabas mismo iyon sa bibig ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi ng Matthew 5:22, ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang namupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahabak sa kapatid ay mananagot sa sinadrin. Meron silang destiny. Ito yung nakakatakot. Ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasapoy ng impyerno. Ang pagsikat. Kung baga pansinin nyo, tingnan nyo muna. Pero sinasabi ko ang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Meron ka bang galit? No? Sabi doon, minsan yung galit kasi, simpleng galit lang, minsan umaabot pa sa barangay eh. No? Meron lang hindi na pagkakasunduan, umaabot pa sa barangay eh. Hukuman ang magja-judge sa kanila kung sino yung tama at mali. At sabi dito, ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sinedrin. Yung Sinedrin, ito yung body ng church. Mas matindi ho ito. Kasabi, sino mang nagsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay magpapasaapoy ng impyerno. Saan nanggaling yan? Mismo sa salita ng Diyos. Yung word na ulul, tinignan mo sa English, ang tawag doon, foolishness. Foolish means tanga. Kapag pala sinabihan mo yung kapatid mo na medyo sarcastic na salita, na pagmumura, tanga, bobo, kung ano man yung pangit na salita na yun, candidate na pala tayo sa impyerno. Diba? Candidate na pala tayo sa impyerno. Kaya sabi ko po, sabi ngayon ng Bible, bago mo i-curse, no? I-bless mo na lang. Nagagalit ka na, bless you! Isang ka lang eh. No? Yung galit mo, nilalabas mo na lang mga salita ng Diyos. Imbis na galit o makapagsalita ka pa ng mga salitang hindi magaganda. Kaya nga, beware tayo. Baka isa yon sa mga candidate na kahit Christian na pala tayo, mga lumalabas sa bibig natin na hindi maganda. Hallelujah! Ito pala ay candidate papunta ng impyerno. So napatunayan natin ang impyerno ay totoo. At sinabi mismo ng salita ng Panginoon. At napatunayan na natin yan, bakit merong apoy sa ilalim ng lupa at nagpupuka ng mga buta. Ano ang impyerno? Ang impyerno, inilarawan sa Biblia, apoy na hindi namamatay. Pag sinabing hindi namamatay, no, kahit anong pang gawin mo yan, hindi mamamatay. No? Sabi ng salita ng Diyos, Matthew 25:41, kasinin po ninyo. Sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay, inihanda para sa dyablo at para sa kanyang mga kampulo. Sa mga kapatid, ang impyerno pala ay hindi intended para sa mga tao. Ginawa ang impyerno hindi po para sa mga tao. Dahil tayo po ay mahal na mahal ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na ikaw at ako ay mapunta sa impyerno. Because we are the workmanship of God. Tayo po yung ginawa ng Diyos na kanyang kalarawan, na kanyang kawagis, at na kanyang
Ganon tayo ka-special sa Diyos. Kaya po yung impyerno ay hindi ginawa yan para sa mga tao. Ginawa yan para sa mga diablo. Doon itatapon yung mga nagrebelde sa Diyos, itinatapon sa dagat-dagat ng impyerno. At doon sila itatapon ang mga demonyo. Pero bakit tayo mapapasama doon? Tingnan natin maya-maya. Sabi ng Panginoon, pangalawa, apoy na hindi namamatay. Pangalawa, ang impyerno ay lugar na ang uod ay hindi namamatay. So nakita natin, ang impyerno, apoy na hindi namamatay. Pangalawa, uod na hindi namamatay. Nakita po ninyo, kadiri, no? Yung mga uod, ninanaknak ang mga laman. How much more kaya pagdating ng impyerno, buong katawan mo, buong katawan natin, lumalabas sa tenga, lumalabas sa ilong, lumalabas sa mata, lumalabas sa bibig, lumalabas sa lahat ng parte ng katawan natin. Yung uod na yun na hindi namamatay. Imagine po natin, i-visualize natin ang ating sarili kung tayo man ang malagay doon. Anong kahinat ng uod? Nakikita po ninyo? Ano sabi na salita ng Diyos? Matthew 9:43 and 44. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay kaysa dalawang kamay na pupunta ka sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. 44. Doon, hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Hindi namamatay yung mga uod. Ang kinakain ng mga uod ito. Ito yung kinakain ng uod. Kaya imagine mo natin kung tayo ang nandoon, napapalibutan na tayo ng apoy at mga uod na gumagapang sa ating katawan, lumalabas sa bibig, lumalabas sa ilong, lumalabas sa mata, lumalabas sa tenga, lumalabas, pinagkukumot natin ang uod. Eh dito lang makakita lang tayo ng, no! Takot tayo Pagdating pa kaya doon sa impyerno, ano kaya kakahinan na ng taong mapupunta roon? Ano ba ang impyerno? No? Ang impyerno ay lugar ng pagdurusa. Ito yung impyerno. Kumbaga, dito sa lupa, nahihirapan ka na, pagdating mo pa sa kabilang buhay, puro pagdurusa pa rin ang haharapin mo. Lugar ng pagdurusa. Kahit ano pang sisi na gawin mo, na gawin natin, ay hindi na natin maibabalik pa ang buhay sapagat nandun na tayo forever and eternal sa ating pong mga buhay. Ito yung lugar ng pagdurusa. Kahit anong iyak mo, wala na tayong magagawa sapagat dito pa lamang sa lupa ay binibigyan na tayo ng pagkakataon ng Panginoon ng paligurong tayo sa Kanya. Pero maraming mga tao, binabaliwala ang salita ng Panginoon. Kaya dumating yung judgment day sa kanyang buhay, ang lugar na kung saan siya ay masaya, dinarap niya ang kaparusahan doon sa lugar ng impyerno, ang lugar ng pagdurusa. Ano sabi na salita ng Diyos? Pahayag 14:11, ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap na walang pahinga. Naku po. Araw at gabi maghihirap na walang pahinga. Na-experience niyo po yun? Nakikita niyo po ba? Nabivisualize niyo po ba? Napipicture niyo ba sa inyong kaisipan? Na walang pahinga, 24 hours? No? Hindi naman 7 days At least tayo, dito kapag medyo nakakaranas tayo ng kahirapan, ng sakit, ng kahirapan sa buhay, ng pagdurusan ng buhay, pasamantala lang After na, sisikat din naman yung liwanag Pero dito, wala na. Wala na pagkakataon. Nagdurusa ka 24 hours. Sasabihin mo pa sa sarili mo, hirap na nga ako sa buhay ng mundo, nasa ibabaw ko ng mundo. Pagdating pa rin ba dito? Hirap pa rin ako. Ito po yung lugar ng pagdurusa.
kayo kay Lazaro, isang magandang picture po ito para masalamin natin ang ating sarili. Kung totoo nga yung kanyang sinasabi. The story of the Lazarus and the rich man. Ang sabi ng Luke 16:19-30, babasahin po natin ng mabilisan, i-picture po natin. Sabi niya, may isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit, saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Waiting, may isa namang pulubi na nangangalang Lazaro, nagtad ng sugat, sa katawan at nakahiga sa pintuan ng mayaman. So, dalawang karakter. Isang mayaman at isang pulubi. Dire-represent yan isang taong mayaman na kusan walang pakialam sa kanyang kapwa. Isang taong mayaman na kusan walang panahon sa Diyos. Isang taong mayaman ang focus lagi business. Ang taong mayaman ang laging focus pera. Mayaman siya. Pero ang pulubi, dire-represent yan yung mga taong wala ng pag-asa. Ang tanging pag-asa nila walang takot yan Panginoon sa Kristo. Ito po yung kanilang kalalagayan. 21. Sa hangad na matapunan man lamang ng mumong nauulog mula sa hapag ng mayaman at doon nilalapitan siya ng mga tao at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Kalunos-lunos po ang kalalagayan ni Lazaro. Nagtsatsaga, nagtitiis, na kung saan kung meron man darating na biyaya mula sa mayaman, babigyan siya. Pero hindi siya binigyan. So 22. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayamang at inilibing. Tanong, parehas silang nabuhay, parehas silang namatay. Pero hindi sila parehas pinuntahan. Tama ba? Hindi sila parehas pinuntahan. Yung isa, si Lazaro, yung pulubi, saan siya pumunta? Sa piling ni Abraham. Kinuha siya ng mga anghel, dinala doon sa piling ni Abraham. Ang Abraham, ito yung tinatawag na Abraham's bosom, the paradise. Ito yung sinasabi nilang heaven, na kung saan inaalim siya ng mga anghel ng Panginoon doon sa lugar na yun. Yung mga taong umaasa sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos. Pero yung namatay, saan napunta? Inilibing. Tingnan natin, yung inilibing, ano ang nangyari? 23. Sa gitna ng kanyang pagdarusa sa digdig ng mga patay, natanaw niya mayamang si Lazaro sa piling ni Abraham. Ang sabi niya, sa gitna ng pagdurusa, inilibing, at ang pagkalibing, dinala sa impyerno. Sabi niya, sa gitna ng pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Yung word na daigdig ng mga patay, sa English po, Hades. Yung Hades po, ang kahulugan niyan, Sheol, or impyerno. Ang tinatawag na daigdig ng mga patay. Dahil dun po siya dinala. At ang sabi niya, natanaw niya, ibig sabihin, nasa ilalim siya, natanaw niya, nakita niya si Lazaro, nandun siya sa piling ni Abraham. 24. Kaya sumigaw siya, Abang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang kanyang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Nagduruso mo ba yung mayaman? Nagdurusa ba siya? Humihingi ba siya ng tulong sa kanyang kinalalagyan? Ang sabi nito, maawa mo. Bibig ng mercy. Kaya pag nandun ka na, kahit anong awa mo, kahit anong iyak mo, kahit gano'n ka pakadrama sa buhay, wala na, sarado na ang pinto. Ang sabi niya dito, kumbaga, nahihirapan na siya, sabi niya, dahil ako'y nahihirap sa apoy na ito. Nandun siya sa lugar ng pagdurusa. Tuloy natin ang story. 25. Ngunit sumagot si Abraham, anak. Sinagot siya, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. Mayaman eh. Nagpasasa nung siya ay nasa lupa. Wala siyang panahon sa Diyos. Biro mo yung Sunday, na dapat aatin na niya yung Sunday, hindi niya inadalan. Ang focus na, may trabaho eh. Walang masama po sa trabaho, wala po masama. In fact, gusto ng Panginoon, magtrabaho ka. Hindi mo masama yan. Hindi rin masama na magkaroon ng financial na pangangailangan. Kailangan natin yan kasi nabubuhay pa tayo sa mundo ito. Hindi ko masama na tayo yumaman. Hindi po masama yan. In fact, isa yan sa mga plano ng Diyos na umulat ang iyong buhay. Nasabi ng Diyos, I have plans for you. Plans to prosper you. So gusto ng Panginoon umunlad ang buhay mo. Ang problema lang, pag unlad ng buhay mo, nakalimutan mo ang Panginoon.
Hindi mo na nabigyan ng oras. Hindi mo nabigyan ng panahon ang Diyos. Nag-focus ka sa pera. Nag-focus ka sa trabaho. Nag-focus ka sa pagpapayaman. Naalala niyo po ba yung sinabi nung kwento doon sa lalaking mayaman? Sabi niya, ayan, mayaman na ako. Sabi niya, nakuha ko na lahat ng bagay dito sa mundo. Nakabili na ako ng ganito, ng ganyan. No? Ang gagawin ko na lang, dahil mayaman na ako, magpapahinga na lang ako. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Hangal. Hindi mo ba alam, sa oras na ito, babawiin ko na ang buhay mo. Saan mo ilalagak ngayon ang iyong kayamanan? Kuha nyo. Makuha mo man ang kayamanan sa buong sanlibutan ito kung ang kaisa-isa mong kaluluwa naman ang siyang mapapahamak mula sa dagat-dagat at impyerno. Ganito po ang kalalagayan ng taong mayaman. Nasabi niya, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. Si Lazaro naman ay nagtiis na kahirapan. Subalit ngayon, hinaalis siya dito samantalang ikaw naman ay nagdulong sa Diyos. Kaya kapatid in faith, kung tingin mo nahihirapan ka sa buhay sa pagsunod sa Diyos, puro-puro lang kahirapan. Hindi naman porke tinanggap ko si Jesus as Lord and personal Savior, wala ng persecution, wala ng kahirapan, wala ng sakit. Hindi ko pinangako ng Diyos yun. Talaga kapag sumunod ka, merong sacrifices, meron ka bibitawan. Ano sabi ng Diyos? Ang sino mang sumunod sa akin, pasalin niya yung krus. Di ba? So yung pagpasal ng krus is a sacrifice. Sabi niya gano'n, denying yourself. Deny yourself. Sacrifice mo yung mga bagay-bagay sa sanlibutan. Ano? Kaya nga, pagtiisin mo lang yung mga nararanasan mo. And yet naman kahit pa paano, mahabagin ng Diyos. Ang Diyos hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Kapag kailangan mo, tumawag ka sa Kanya. Hallelujah! Ipagkakaroon ng Diyos sa iyong pangangailangan. Hindi ba dapat ang Diyos? Hindi ba dapat ang Diyos? Sabihin mo lang yung kailangan. The Lord provide. Philippians 4:19, but my God, supply all my needs. Nakuha niyo po yung sabihin? But my God, Diyos ko yun. My God, personal God. But my God supply all my needs. According to His riches and glory through Christ Jesus. Siya na susundan yun. Hingin mo lang sa Diyos, sabihin mo lang sa Diyos. Sabi ng Romans, kung ang kanyang kaisa-isang anak na binigay niya sa atin, ano pa kaya ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa ating mga pangangailangan? Amen? Kaya nga, huwag kang matakot na sumunod sa kanyang kalooban. Huwag kang matakot sa iyong nilalakaran. Tandaan natin, kasama mo ang Diyos sa iyong paglakad sa ibabaw ng mundo nito. Kahit anong hirap na meron ka, basta alam mo, kasama mo ang Diyos, gumagaan ang lahat ng bagay. Amen? Kaya nga, si Lazaro nagtiis sa kanyang kinalalagyan. Hallelujah! Yung hindi niya nakuha dito sa lupa, nakuha niya doon sa langit. Amen? Palapahan niya natin ang Panginoon. Kaya nga kapatid, kung wala ka bang mansyon dito sa lupa, pagdating mo sa langit, may mansyon ka. Amen. Woo! Hallelujah. Kung wala ka bang mga bagay na dito sa mundo, pagdating mo sa langit, ang lalakarin mo ginto. Woo! Ang mga pader, mga tawag nito, mga bato, iba't ibang klaseng bato, nakikinangan. Excited ba kayo? Amen. Pagtiisin lang natin. Kung dito, hirap tayo. Hallelujah. Kung dito, wala tayong bahay. Pagdating doon, meron kang personal na bahay. Maganda pa. Ang guardia civil mo, makagil. Ang liwanag mo, hindi na electric. Ang liwanag mo, mula ang Panginoong Jesucristo na nagliliwanag. Yung sa lugar ngayon, wala nang gabi. Puro liwanag na lang. Hindi na uso doon kakain ng karne, ng isda. Hindi na uso kakain ng gulay. Puntas. Yun ang mga kakainin natin, kaya healthy life. Wala nang makasarili doon. Sabi ko nga, pag-akyat natin sa langit, walang aakyat sa langit na magnanakaw. No?
Bakit? Kasi kapag umakyat yung tao, magnanakaw, nakita niya doon sa lab, wow, pare, ginto. Wow, pare, bato. Kikit natin. Ay, sorry po. No? So, walang ganon. No? Kaya, kung ano man ho, yung nararanasan natin. No? Huwag tayo matakot. Gagawin tayo, sasamahan tayo ng Diyos. Balik tayo. Sabi dito, yung lalaki na nagpasasa, yung mayaman na nagpasasa, ng kayamanan na dito sa lupa, sabi niya, nagbubusa siya. Tuloy natin, 26, bukod dito, may malaking langit sa pagitan natin. Kaya ang narito ay hindi makapunta dyan, at ang mga nariyan ay hindi makapunta dito. So, ibig sabihin ko, hindi pwedeng gano'n na, hindi ho. 27, ngunit sinasabi ng mayaman, kung gayon po, amang Abraham, ipinapakiusap ko, papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Nakikiusap siya. Pwede, sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi humantong sa dakong ito ng pambilis. Nag-pray ba yung patay sa ilalim? Nag-pray ba siya? Nakiusap ba siya? Na kung saan buhayin si Lazaro at si Lazaro papunta doon sa bahay ng kanyang ama at meron siyang 5 kapatid. Nagpipray siya, no? Nakikiusap begging kay amang Abraham with the symbol of God. Nagpipray siya. Kaya nga, yung itinanim sa ating kaisipan, no? Tabi-tabi po, kakatakbo ko, baka meron akong masagasahan. Mali po yung teaching na yung simbahan, ipagpipray yung patay para mapunta doon sa heaven. Mali pong teaching yun. No? Ang nakita natin teaching mula sa salita ng Diyos, yung patay ang nagpipray para sa buhay. Nakukuha niyo po ibig ko sabihin? Ang nakakatakot pa dito ay ganito. Pag tayo ho ay napunta sa impyerno, malinaw po yung isip natin. Kung ano yung kaisipan mo dito, malinaw na malinaw yun. Pero pagdating natin sa langit, lahat ng kaisipan dito mawawala. Buburahin yun ng Panginoon. Pero doon sa impyerno, lahat ng ginawa natin, recorded yun ng ating utak. Hindi tatagayin. Bakit? Kasi dito alam niya may kapatid siya. Alam niya meron siyang ano. Nakuha niyo po? No? So, yung taong patay ang nag-pray para sa buhay. Kaya salamat kay Lord! Hallelujah! Meron tayong mga kamag-anak pumunta ng impyerno, Lord. Yung mga kamag-anak ko, yung mga kamag-anak ko, yung kapatid ko, papuntahan ko yung mga lingkod mo, Panginoon. Kaya salamat kayo, nandito kayo. Dahil sa panalangin nila, sinagot sila ng Diyos, kaya kayo nandito. Amen. God is not God of accident. God is a God of purpose. Dahil gusto ng Diyos na ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan at makasama doon sa paraiso ng Diyos na kanyang pinanako. Amen. Kaya nga napakahalaga. Baka nandun sila, sumisigaw sila. Yung kamag-anak ko, yung asawa ko. Kaya kapag meron pumupunta sa inyo ng mga lingkod ng Diyos, buksan mo ninyo na pinto. Baka hindi mo alam, may mensahe pa lang dala sa iyo yan. Mula sa iyong kamag-anak. Amen. Katulad mo nito. Sabi niya, meron ako 5 lalaki. Kaya nga po, tayo ngayon na narito, puntahan na natin yung dapat natin puntahan. Baka sumisigaw na yung kanilang mga kaluluwa doon sa impyerno. Iba pa! Si Tio! Si Tita! Si Vincent! Kapit-bahay! Pakisabi na mapakipulungan, nahihirap mo kami rito. Apoy na hindi na mamatay, na hindi na pakisabi naman! Baka nananaginip kayo, napaginipan yung kamag-anak mo. No? Meron pala sa dalang mensahe na kung saan yung kamag-anak mo, dapat palang puntahan at bahagian na salita ng Diyos. Sabi niya, na hindi sila humanto sa dako ng pagdudusa. 29. Ngunit sinasabi sa kanya ni Abraham na sa kanilang kasulatan ni Moses, ang mga propeta, yun ang kanilang pakinggan. Yung patay kailanman hindi na mabubuhay. Pero meron siyang iniwan. Walang iba kundi ang kasulatan. Hindi Moses. Ang kasulatan, ang Biblia, na siyang kanilang pakinggan. Amen. Ito yung kanilang pakinggan. Yung salita ng Diyos. Kaya kala nila kapag ikay nagbabasa ng salita ng Diyos, sorry to say, sa mga word na nagagamit ko,
Madalas nung nagbabible study ako sa riot, kapag dumarating na kami doon, ayun ako, nandyan na yung mga borbolen. Naku, nandyan naman yung mga burn again. Masasakit, pero okay lang. Jesus loves me. Amen. Kaya sabi dito, iyon ang kanilang pakinggan. Tuloy natin, sumagot ang mayaman, hindi po sapat iyon, ngunit nagpakita sa kanila isang patay ay muling na buhay. Magsisisi sila at tatalikuran ng kanilang kasalanan. Alam niya eh. Alam niya na kung saan kailangan nilang talikuran ng kasalanan. Talikuran, magsisi at talikuran ng kanilang kasalanan. Alam niya yung repentance eh. Alam niya pala yung way to heaven. Ang way ng heaven ay kailangan talikuran ang kanilang kasalanan at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Yun pala yung way. Kaya habang may panahon pa tayo, linisin na natin ang ating puso. Gamitin natin ang panahon ng Koresma ng pagninay-ninay ng buhay. Yung iba pumupunta, pag-araw ng Koresma, punta ng Boracay, beach, punta ng mall, punta ng ganito. No? Enjoy life. No? Yun ang gusto eh. Pero gamitin natin yung panahon ng Koresma ng pagdilay-dilay ng buhay. Saliminin natin ang buhay. Mamuhay tayo ng may kabanalan, ng may katapatan, ng may malinis na kalooban. Yun ang nais ng Panginoon. Gawin natin. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nila pakinggan ang sinulat ni Moses at mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan ang isang patay ng muling na buhay. Ayaw nilang paniniwalaan, hindi nila paniniwalaan sa kanya kapag ang patay ng buhay. Kaya ikaw at ako, ang mouthpiece ng Diyos. Ikaw at ako, ang may hawak ng salita ng Diyos, ang susi mula sa kaligtasan, mailayo sila doon sa dagat-dagatan ng impyerno. Kaya nga napakahalaga tayo bilang mananampalataya na dapat ating malaman. Tayo mananampalataya, meron tayong misyon sa buhay. Hindi ka ipinanganak sa mundong ito na singaw. Hindi ka ipinanganak sa mundong ito para paramihin lamang pagdekorasyon sa mundong ito. Hindi! Jeremiah chapter 1 verse 5. Ang sabi niya, mula pa lamang sa sinapupunan ng iyong ina, pinili na kita. So sa mga kapatid, you are chosen by God. You are not accident. You are chosen by God. God is a God of purpose. Kung bakit ka nandito ngayon, kung bakit ka nakaupo ngayon, at nakikinig ka ng salita ng Diyos, gusto kong iparating sa iyo, pinili ka ng Diyos. Amen. At dahil pinili ka ng Diyos, Jeremiah 29 verse 11, sabi ng Diyos, I have plans for you. Meron akong nakalaan na plano sa iyo. So, ibig sabihin, dahil tayo na nabubuhay sa ibabaw ng mundo ito, meron kang mahalagang misyon na gagawin sa ibabaw ng mundo ito. Amen? Hindi mo kailangan maging pastor. Hindi mo kailangan maging isang magmatalinong tao. Hindi. Ang mahalaga lamang ay gawin ang pinagagawa ng Diyos sa iyo. Brother Robert, paano ako pupunta doon? Hindi naman ako educated. Hindi naman ako nag-aral. Wala akong alam sa Bible. Naalala ko si Moses, nung sinusugo ng Diyos si Moses doon sa Pero, doon sa Egypt. Anong excuse ni Moses? Lord, hindi ako marunong magsalita. Eto nga, buyuin ako. Buyuin ako, Lord, hindi ako magsasalita. Ang kasama ko lagi kambing. Ano sasabihin ko doon? Sabi ng Diyos, sino bang gumawa ng bibig? Moses. Di ba ako? Go. Go. Huwag kang matakot. Hindi mo kailangan kabisaduhin yung Bible from Genesis to Revelation, yung testimony mo lamang na binago ka ng Diyos, yun ay pagpapahayag sa kabulilan ng Panginoon. Amen? Yung testimony lamang, yung magagandang ginagawa ng Diyos sa iyo, yun lang ang share mo. Amen? Hindi mo kailangan yan, i-memorize yung mga Bible. Doon mahalaga pagpapasa ng salita ng Diyos. Pero dahil natatakot ka, hindi mo alam. Meron ginagawa ang Diyos. Amen. Yun ang i-share natin.
Amen. Palapad na natin ang Panginoon. Ngayon, matapos na po ako. Sino ang pupunta ng impyerno? Sino daw? Mga candidates papuntang hell? Hallelujah! Man, yung mga taong makasalanan at hindi nagsuko ng buhay kay Jesus. Candidate na po sila sa yung mga taong makasalanan. Candidate sila. Yung mga taong hindi nagsuko ng buhay kay Jesus. Na walang pakialam kay Jesus. Yung alam nilang Jesus, yung salba ka o wali. Sasamba ka o hindi. Aaten ka o hindi. Yung pinagbubukas-bukas mo yung pag-aten. Sila yung mga candidate papunta doon sa impyerno. Nasabi niya, Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabaran ng kasalanan. Kamatayan. So lahat tayo nagkasala. Alam natin yun. Aminin man sa natin sa hindi. Nagkasala tayo. Sabi ko nga, pwede bang itaas ang kanyang kamay na wala siyang kasalanan? Kung sino malakas sa loob? Kung naglakas siya ng loob na meron siyang wala siyang nagawang kasalanan, bibigyan ko siya ng malaking medalya. Ang nakalagay doon ay ang big liar. Mamaya, makikita natin yung mga sinungaling kung saan sila pupunta. No? So, sabi doon, sila yung candidate. 1 Corinthians 6:9 and 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay wala ng bahagi sa karya ng Diyos? Pasin ninyo, ang mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos. Huwag ninyong dayain ng inyong sarili. Ang mga nakikiapid, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. At ang nakakatakwa po, baka po merong LGBT dyan. No? Bible po ang nagsasalita. Sabi dyan, no? Nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Yung mga nangangalunya, yung nakikiapid, mga sumasamba sa Diyos. Sabi niya dyan, hindi ba ninyo alam, ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So nakakatakot, makahinag lang nila. Kaya habang may panahon tayo, mulat natin ang kanilang kaisipan. Iparating ang mabuting balita, iparating ang pag-ibig ng Diyos. Kung natin, mabilisan na po. 10. Nagnanakaw, saking, nadalasing, nanalait, nakapwa, o nandaraya, ay walang bahagi sa karya ng Diyos. Paulit-ulit po, ano? Mga nagnanakaw, saking, naglalasing, nanlalait ng kapwa. Kaya yung sinasabi, "Hoy, pangit! Pangit, katsura mo." No? Panlalait yun sa kapwa. No? Sabi niya, nalalait sa kapwa. No? Kaya imbis na i-focus doon sa magagandang bagay, pinopokus doon sa kapangitan. Sabihin natin yung nice way, para hindi naman masaktan yung tao. Ako naniniwala, wala namang delikado Diyos na pangit, lahat magaganda. Pagit sa pumapagit dahil sa kasalanan, dahil sa galit, sa inggit, selos, na anumang meron sa kanya, yun yung pumapagit sa kanya. Ang punong-punong ng galit, ang kanyang puso. Sabi natin, 21A, subalit para naman sa mga tuwa, mga taksin, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay. Alam niyo mga kasuklam-suklam na bagay? Yung mga gumagawa niya, yung kung mga tao, family, sa mga bata, sa mga pamilya. Yung mga kasuklam-suklam, ito ho yung mga kasuklam-suklam, ano yun? Yung ginagahasa yung kanilang anak. Inumules siya yung kanilang mga anak. Mga kasuklam-suklam po yan sa harapan. Naalala niyo yung kwento, yung sumikat na vlogger na Taiwanese ba yun? Yung pinagpuputol-putol? Naalala niyo yung nilagay sa rep? Ginawang soup? Naalala niyo yun? Mga kasuklam-suklam bagay po yun. Alam ba? Mga mamamatay tao, nakikiapig, makukulam, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ilawa na naglilingap na apoy na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Diba? So, ito ho yung kahinatnan nila. Ang naglalagablab na asupre, apoy. Ito ang pangalawang kamatayan.
Kaya yung kamatayan, hindi ka lamang namatay physical, mamamatay ka din spiritual. Yun nga lang, doon ka pupunta o tayo pupunta doon sa dagat-dagatang apoy na impyerno. Kaya nga buhay ng tao, no? Enjoy now! Disco, disco! Barhap, barhap! No? Gigs dito, gigs doon! No? Barkada dito, barkada doon! Inom doon, inom doon! Magpakasaya ka! Enjoy now! Ano mangyayari? Suffer later. Diba? Sige, magpakasasa ka na sa ibabaw ng mundo nito. Pero katapos niya, dagat-dagat ang impyerno naman ang inupahan niya. Pangalawa, mga Kristiyanong nabubuhay pa rin sa kasalanan. No? Sino tayo pupunta sa impyerno? Una, yung mga taong makasalanan at pupunta doon, mga taong hindi tumanggap kay Jesus. Pangalawa, yung mga Kristiyanong nabubuhay pa rin sa kasalanan. Kristiyano na, and yet gumagawa pa rin tayo ng mga kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. May tatago man natin yan kay pastor. May tatago man natin yan sa ating mga kapwa manggagawa. Pero walang may tatago sa harapan ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay nakikita ng Diyos. Walang lihim na hindi nakikita ng Diyos. Sabi ng Bible, Psalms 91, ang lahat ng lihim ko, Yahweh, ay iyong batid. Alam mo, Panginoon, gawin mo ng liwanag, gawin mo sa dilim, lahat ng lihim na yun, nakikita ng Diyos. Kaya bilang mga Kristiyano, no, kumbaga pinapaalalahan tayo na kung saan pilitin natin. Hindi naman tayo perfecto. Kumbaga, hanggat nandiyan pa tayo, magpasabit tayo sa Holy Spirit, magpatapyas tayo sa Holy Spirit, na mga bagay-bagay na meron tayo sa ibabaw ng mundo ito. Patapyas nun natin. Sabi ng Panginoon, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Kaya sinisikap po natin into perfection yung ating paglakad sa ibabaw ng mundo ito. Unti-unti natin binabago ang ating buhay sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin kayang baguhin ang ating buhay. Pero kapag pinasabit natin ang ating buhay sa Holy Spirit, siya ang uhubog ito according to His likeness, according to His purpose. Maging Christ-likeness po tayo. Amen? Kaya nga binabago yung pananalita mo, yung buo, yung pananamit, binabago yung pananalita. Lahat binabago hanggang makita si Kristo sa iyo. Sabi ko nga doon sa trabaho ko, mga Chinese Korean po yung mga nandun eh. Hindi kami nagkakaintindihan, hindi naman ako paggalingan sa English. Ang alam ko lang, how about you? Ang alam ko lang English, how about you? Where do you live? How about you? What is your name? How about you? Yun lang alam ko eh. Sasagot at sasagot siya eh. How old are you? How about you? Yun lang alam ko. Kaya hirap siya na salita ng Diyos eh. Kasi mga Chinese Korean, nanunusblit po ako. Kaya nga po ginagawa ko, sabi ko nun, hindi ko magka-express kung gusto ko sabihin. Sabi ko gano'n, basta makita lang nila na naliliwanag ka sa buhay. Yung paggawa mo lang, yung kilos mo lang, yung salita mo, ang tao to, iba. Ang tao to talagang may Kristo. Bakit? Kahit hindi ka nagsasalita, nagre-reflect si Christ sa iyo. Amen. Kasabi ko, Lord, tulungan mo ako. Na kahit papaano, hindi man ako makapagsalita sa kanila ng chinwa. No? Hindi man ako makapagsalita ng gano'n ng mahalaga. Jesus lang din. Magawa ko yung purpose ko rin dahil sa lugar niya. No? Sabi ito, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng magkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa pumasok sa buhay na walang hanggan na putulan isang kamay kaysa dalawang kamay na mapupunta ka sa impyerno, apoy na hindi na mamatay. Kung merong ginagawa yan, may ginagawa ito, sabi lang putulin mo. Hindi po literal na putulin yan. Ibig sabihin, itigil mo. Itigil na natin yung mga ginagawa natin. Hindi literal na para putulin. Ibig sabihin, itigil mo. Yung ginagawa ng kamay mo na hindi maganda, itigil mo na yan. Yung ginagawa ng mata mo, kung saan na pupunta, kung saan mo nakikita yung mga bagay na pangit, hallelujah, itigil mo. Hindi para dukuhin
literal, hindi po, itigil mo. Yung paa mo na kung saan pumupunta sa patay city, pumupunta sa mga di nakakalugod sa Diyos, itigil mo. Hindi mo tulin, hindi mo literal. Pinag-itigil ng Panginoon ang mga bagay na hindi mo maganda. Sabi doon, kapag hindi natin pinutol yan, mapupunta tayo doon. Bilang mga Kristiyan. Tuloy pa natin, mabilis po. Ang pinakamalakas sumigaw sa impyerno ay ang walang ibang ng mga Kristiyan. Nalaman nila yung katotohanan. Alam na nila yung truth, nabasa nila yung truth, narasat na nila ang biyaya ng Panginoon, and yet bigla sila tumalikod. And yet namumuhay pa rin sa kasalanan. Kahit anong sigaw nila, wala na. No? Kaya nga sabi nga, naalala ko yung sabi ng isang pastor, sabi niya, huwag ka lang maglublog, huwag ka lang maghilamos, maligo ka na, mag-swimming ka na. Amen. Huwag lang yung pa-Christian lang. Every Sunday, pagdating ng Lunes hanggang Friday, wala na naman. Sunday, Kristiyano ka, praise the Lord ka. Pagdating ng Lunes hanggang Biyernes, huwag ka Sabado, erase the Lord. Pagdating ng Sunday, praise the Lord! Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, erase the Lord. Kaya nga habang may panahon pa, yung sabi doon, ang pinakamalakas sumigaw doon sa impyerno, hindi yung mga taong sa suko ng buhay. Yung mga taong nakakilala na sa Diyos. Yung mga taong nanasap na yung biyaya ng Diyos. Sila ang mga kandidato na dadalhin ng impyerno. Meron teaching na kapag daw naligtas ng tao, forever ligtas na. May mga ganong klaseng teaching. No? Doctrine po yan ni hindi ko alam kung si Calvinism pa o si Arminianism. Yung mga doctrine na ganyan. Pero pinapatunayan ng Biblia na kaligtasan ay pwedeng mawala. O halimbawa, namumuhay ka na sa kasalanan. Kapatid. Ay, tuloy pa natin. Matthew 7:21-23, masinip po dito. Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit. Kristiyano po yun. Ito. Kundi mga taong sumusunod sa kalooban ng aking namang nasa langit. Sino doon papasok sa karya ng langit? Sino daw po? Yung mga taong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sila yung kandidato na aakyat sa langit. Kaya sabi niya, hindi lahat tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit. Kundi yung mga taong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So, ibig sabihin, mga Kristiyano po ito. Paano ko nasabi? Tingnan natin. 22. Sa araw ng pag-uukom, ito, Judgment Day, aharap yung mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang sabi dito, sa araw ng pag-uukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi mo ba ang iyong pangalan ay sabi niya, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi mo ba ang iyong pangalan? Ano? Ang iyong pangalan ay nangaral. Hindi mo ba sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas kami ng demonyo, gumagawa ng himala. Sino pong gumagawa yan? In Judgment Day, aharap sila sa harapan ng Diyos, mga Kristiyano to, sabi niya, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi mo ba sa iyong pangalan nangaral kami? Sino pong gumagawa yan? Madalas po, Kristiyano yan. Pangalawa, nagpalayas kami ng demonyo. Di ba tayo nagka-cast out ng demons? Pangatlo, gumagawa ng himala. Nagsa-signs and wonders din sila. Ano sagot ng Diyos sa kanila? Ngunit sinasabi ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Hindi ba nakakatakot to? After mong mangaral, after mo nagpalayas ng demonyo, after nag-create ka ng mga miracles, sasabihin sa iyo sa harapan ng Diyos, hindi ko kayo nakikilala? Bakit? Sabi ng Diyos, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Kayong gumagawa ng kasamaan. Lumayo kayo, hindi kayo kilala, kapaggawa ng masama. Kaya nga, di baling nahihirapan tayo ngayon, di natin matikman kung ano malasap ng mundong ito. Okay lang. Suffer now, enjoy later. Di baling tayo nahihirapan sa paglilingkod sa Diyos. Pero kapalit naman ito, ang buhay na walang hanggan, nagdoon sa langit. Mabilis na po. Mga taong hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Bibilisan ko na po.
So sila ho yun. Mabilis na lang kasi para ho maaro yung oras ko. Inatulan lahat ng mga kanilang mga ginagawa. Iniluwas sa dagat ang mga patay na naroon. Iniluwas din na kamatayan ang daigdig ng mga patay, ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga gawa. Ay mga ginagawa ko natin, hatulan niya ng Panginoon. Kaya mabuti gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Hatulan mo ng Diyos. Ano pa? Pagkatapos, itinapon din sa lawang apoy ang kamatayan sa digdig ng mga patay, ang lawa ng apoy. Ang pangalawang kamatayan, 15. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, itinatapon o itinapon sa lawa ng apoy. So, sino pala yung mga candidate? 3, tao makasalanan, hindi nagsuko ng buhay. Pangalawa, mga Kristiyano gumagawa pa rin ng kasalanan hanggang ngayon. Pangatlo, no? Ano pa ba? Yung mga tao hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya nga po, ang impyerno ay hindi ginawa para sa atin, ginawa ito para sa Diyos. Pero dahil hindi tayo nagbalik loob sa Diyos, I'm sorry to say, tayo pong lahat, na hindi nagbalik loob sa Diyos, tayo pong lahat ay kandidato papunta sa Diyos. Hindi, paano ko lang sandali? May papapanood po akong video, tapos na po ako. May papanood akong video, kayo po ang musga nito, kung ito ay totoo o hindi. Tapos na po ako. Ilalagay ko lang po kasi sa speaker para mas random yung tunog. Yung random yung tunog para maintindihan po ninyo. Kailan ng tao mapupunta roon. Mayroon pong video na ipapanood ko lang po sa inyo. Mga 5 minutes lang ho, 3 minutes lang siguro yun. Pakinggan nyo lang ho. At mag-isip-isip po tayo sa panahon ito. Ha? Hindi nandun sa list na. Praise God. Talapan nga natin ang Panginoon. Okay. Iko-connect ko lang po siya sa speaker. Okay lang eh. Okay. So, panoorin muna natin. Then natin din maya-maya kung ito ito. Short video po ito. Nag-Discover Magazine noong August 2002 ay nagtanong, what's really at the center of the earth? Ayon po sa aking pinag-aralan, alam po natin kung ano talaga ang nasa gitna ng daigdig. Jesus told us, there is a lake of fire with millions of people burning, weeping, screaming, wailing, and gnashing of teeth. Sa isa pong kilalang newspaper sa Finland, ay nag-appear po ito. Ang sabi po na isang scientist, Mabalikan ba? Nag-Discover Magazine noong August 2002 ay nagtanong, what's really at the center of the earth? Ayon po sa ating pinag-aralan, alam po natin kung ano talaga ang nasa gitna ng daigdig. Jesus told us, there is a lake of fire with millions of people burning, weeping, screaming, wailing, and gnashing of teeth. Sa isa pong kilalang newspaper sa Finland, ay nag-appear po ito.
ang sabi po na isang scientist named Dr. Asakov. As a communist, I don't believe in heaven or the Bible. But as a scientist, I now believe in hell. Needless to say, we were shocked to make such a discovery. But we know that we saw and we know what we heard. And we are absolutely convinced that we drilled through the gates of hell. Ang kwento po niya, nung nagdi-drill o nagbabare na po sila ng lupa, bigla po itong umikot ng sobrang bilis. Ang ibig sabihin, mayroon po silang nahukay o abot na empty space o parang butas ng kuweba. Yung pong pangkuha nila ng temperature ay sumobra ang increase ng init to 2,000 degrees Fahrenheit. Ang ginawa po nila, nagbaba po sila ng microphone na design para po ma-detect nila ang tunog ng mga plate movements sa ilalim. Pero imbes na plate movements ang marinig po nila, ang narinig po nila ay human voice screaming in pain. Akala po nila, yun pong sound ay nanggagaling lamang sa kanila pong mga equipment. Pero nung gumawa po sila ng adjustment, ang masama po nilang suspicion ay na-confirm. Ang sabi po nila, the screams were not those of a single human. They were the screams of millions of humans. Ang narinig daw po nila ay ang mga sigaw, hindi ng isang tao lamang, kung hindi milyon-milyong tao ang sumisigaw. Sa ilang saglit, iparirinig po namin sa inyo ang real audio recording na nag-claim ng actual recording ng actual sounds of hell. Again, pinaalalahanan ko lamang po kayo. This may scare you. So I pray and plead the blood of Jesus to cover you and protect you. Nakakatakot, di po ba? Kung tutuusin, ang sound po na narinig ninyo ay filtered na sapagkat hinigop lang po ito at narinig mula sa isang microphone. Pero try to imagine kung actual sound na po ito sa loob ng impyerno mismo ang maririnig mo day and night, forever and ever. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, narinig natin, video lamang mo yun. Totoo ba niya o hindi? Patagin ka natin yung sigaw na iba't ibang klase ng sigaw. This is the time na tayo po ay gawin ang mandato ng Diyos sa atin. Kapatid, kung wala kang personal na relasyon sa Diyos, ay pwede natin imbitahin si Jesus sa ating puso at tagapin siya bilang Panginoon. At tayo po tumayo. Hallelujah. Ang mensahe ngayong umaga ay hindi sitang pananakot. Ang mensahe ngayong umaga ay paghahanda sa darating na bukas.
maaring wala ka pa personal na relasyon kay Jesus, ito na yung oras para isuko mo yung buhay at sumunod sa kanyang kalooban. Upang pagdating ng bukas, alam natin kung saan tayo pupunta. Kaya kapatid, kung nais mo tanggapin si Jesus as Lord and personal Savior, hayaan mong manalangin ako at sumunod ka sa maikling panalangin ito, na panalangin na parang sa iyo ang panalangin na nagagaling sa iyong puso. Sabihin natin, Panginoong Yesus, sa oras na ito, sumunod po kayo sa maikling panalangin. Sundin po ninyo panalangin. Panginoong Yesus, sa oras po nito, lumalapit ako sa iyo. Humihingi ako ng tao sa lahat ng aking mga kasalanan, mula sa pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Panginoong Yesus, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Magmula sa oras na ito, isulat niyo po ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay. Maraming pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa kaligtasan na pinagkaloob niyo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Ako na lamang po mananalangin. Panginoon, sa mga oras na ito, narinig po, Panginoon, ang kanilang musal ng kanilang mga labi. Tinanggap kanila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Magmula sa mga oras na ito, selyuhan mo ito ng banal mong dugo at pagpapadala ka ng mga anghel mo, Panginoon, para bantayan ang binhi ng buhay na nakalagay ngayon sa kanilang mga puso. Hayaan mo, Panginoon, na sila'y lalakad sa hamon ng buhay. Hindi sila matatakot sapagkat alam nila, Panginoon, na ikaw ay kasama nila. Panginoon, magmula sa oras na ito, ang kaligtasan ngayon ay dumating na sa kanilang sambayanan. Maranasan ang mga pagpapala, maranasan ang biyaya, maranasan ang kagalingan. Lord God, in the shower of blessing, be full of the mind of people. At sino ang may sakit? In the name of God, every day, may sakit sa puso, may sakit sa arthritis, rheuma, o ulcer, o sino mang may sakit sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Itantayin mo ang mapagpalang kamay, Panginoon, at patuloy, Panginoon, ang pagkilingin ang pating may sakit sa kanilang katawan in the name of Jesus. Now, let this place! Ikaw na sakit ay hindi na natin tinatanggap sa kanilang mga buhay. Ano bang bigat na kanilang kalooban? Panginoon, hayaan mong i-comfort sila. Pag-aanak ka ng kalooban, Panginoon, at maranasan ng ilang Diyos ang kapayapaan sa kanilang mga puso. Sino man ang mga may negosyo, Panginoon, i-bless mo mga negosyo. Increase mo ang negosyo, Panginoon, upang patuloy na magamit ito in the kingdom of God, Lord God. Sino man po, Panginoon, hallelujah, sa mga nagtatrabaho, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na magliwanag sila sa kanilang kinalalagyan, Panginoon. Nilagay mo sila doon, Panginoon, para mag-shine sila, Panginoon. Makita kanila sa kanilang mga buhay. Lord, ano ba ng mga barriers, Lord God, sa kanilang mga trabaho, Panginoon. In Jesus' name, pasagin niyo po yun, Panginoon. At hayaan mo na the peace of God reign in their hearts in the name of Jesus. Marami po salamat, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat ng mga nagkasimasabi. Amen.